Pagkatapos natin gumawa ng Lexus na LA18, bali ito, singit muna tayo ng integrated na high power amplifier. High amplifier kasi medyo malakas na ito, and then integrated kasi nga may mga tone control siya, and then may mga effects. Okay, Joson Sam 23 na Moon Max. Yan, Joson Moon Max. Okay, ito yung front panel niya. Ayan. Ngayon, shoutout muna sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin ng unit nila. Bali, dalawa itong pinadala rito sa atin. Isang Joson Moon Max, tapos yung isa yung Concert King. Oh, Concert King. Ang issue nito, wala daw power. Kaya ito, binuksan ko na agad para mas mabilis yung video natin. Okay, tinitingnan ko sa may loob niya para wala naman ako makitang sunog na parts dito sa may amplifier stage niya. Pero, meron ako napansing lumubo dito. Yan, lumubo yung capacitor papuntang 7812, 7912 yan. Lumubo siya, nabuntis. Ngayon, pakita ko sa inyo Angas na mukha niya, no? Tapos dual yung transformer niya, dalawa yung transformer. Ganda. Okay, on natin. Oh, wala talaga siya. Wala siyang power. Okay, nag-relay naman. Nag-trigger naman yung relay niya. Ibig sabihin, maaring working yung amplifier niya. Ngayon, dahil may nakita tayo ditong lumubo, mag-focus tayo rito. Kaso nga lang, need baklasin itong buo yung board na to. Kasi nandito siya, magkasama sila. Okay, baklasin natin ito. Nabaklas na natin yung board. Kaso lang medyo hassle kasi daming wire nakakabit. Ayan. Ngayon, ito siya makikita nyo sa loob. Ayan siya sunog yung diode. Sunog din yung diode niya. Ayan zoom in natin. Ayan, sunog yung diode, dalawa. Parang nasa Concert King lang Sunog yung diode. Value niya na parang lang yan. Parang N4007 lang, 2 ampere. Pang 2 ampere. Tapos itong capacitor, value niyan ay, tingnan natin 25 by 22. 25 by 22 2,200 Oo, toto nga. Pero lang to kahit ilagay mo dito 35 na 470, pwede yan. Taasan na lang natin, baliktarin natin mamaya, baka nasagad dyan. Gagawin natin 35 by 470. Hindi baling bumaba yung konti. Yung 470 sa power supply, pwede na yon. Sa ganitong sa 78, 79, pwede na yon. Kahit 470 lang, or di kaya kahit 1,000 nga lang, pwede na yun Basta 35 volts siya, mataas yung voltahe. Okay, tapos palitan natin diode niya Sira sunog Okay, palitan muna natin bago tayo dumako dito. Pero tingin ko, goods naman siguro sa amplifier stage yan kasi nag-relay naman kanina siya Okay, nakalas ko na yung diode. 4 na diode yan. Saan tumalsik yung isa kanina? Ayan, dalawa yung pinakatusta. Ito, pinaklas ko na lang din kasi parang may leak na. Palitan na lang natin ng kanyan, medyo malaki-laki. Siguro mga alam ko lang to N4007 lang din naman to. Okay. Ngayon, yung capacitor pala, yung capacitor to 25 na tuto. Ang ipalit natin, paslakan natin ng kwanto? Paslakan natin ng 35 na. 35 na kahit 470 or 1,000 volts lang pwede. Ay, 1,000 microfarad pwede na yon. Okay, siguro mga supply na mapasok dito baka maabot na 24 siguro to. Okay. Nakahanap na tayo ng pamalit. Chickenhan lang ito pero original ito. Galing ito sa board ng TV. Ito, mas maganda pa ngayong mga bunot 35 na 680 lang. Pwede na to. 680 lang, pwede na yan. Yan 35 na 680. Okay. Yan. Warig siya, di ba? Tingnan mo nga yung tuto nila 2,000 to 2,200 to, pero halos sinlaki lang sila Although mataas yung voltahe ng isa, pero maliit talaga. Tapos yung diode din papalit natin ito. Galing din sa TV ito, parang nasa 3 ampere. 3 or 4 ampere ito. Okay, ito ipapalit natin. Hindi natin lalagyan siya ng 4007
2 ampere lang yung kwan eh. 4007 eh. Ito, medyo mataas ito. Sa 3 or 4 ampere siguro ito. Okay, palit natin yan. Ipalit na natin or nailagay na natin yung diode natin. Ito guys, paalala sa mga bagwang technician. Hindi kayo pwedeng magkabaliktad. Ito kasing diode na SMD na to, may guhit din naman ito. Yung kung saan yung guhit, sana ba? Naka-zoom in pala tayo, yan. Check natin sa normal viewing. Yan. Yung may guhit na yan na side, hindi nagalo makita sa camera natin. Ito, may guhit. Ibig sabihin, yun may guhit din. May guhit din sa may, ipapalit natin na silicone na diode. Okay? Pag ganito. Tapos, kung saan yung guhit na to, yan yung papuntang positive side ng kapasitor. Okay? Halimbawa, itong may guhit na to, negative ito ng kapasitor. Ito, negative din ito. Ito positive, ito magiging positive. Ngayon, negative side ito, papunta yan dito. Kailangan yung dalawang kapasitor na yan, naka-kuan siya, pabaliktad. Dapat yung guhit is dito. Diba? Magkasama yung paa nyo. Yan. Ngayon, negative side yan, dapat yung positive mo dito. Dalawa. Okay? Tapos sa may kabilang side naman, ito yung positive niya. Ito magiging positive. Kasi kung susundan mo yung linya na kulay dilaw niyan, papunta yan dito sa may paa ng mga diode natin. O positive side yan. Dapat yung guhit na to, dyan nakatutok yan. Dalawa naman siya. Kasi dalawa yan. Yung etong side na to, etong isa na to, kasama niyan is ito. Tapos yung itong sa gitna, yung katabi naman niya, yung kasama niya. Ganyan. AC yan. AC dito. Tapos yung ito naman yung kasama niya. Ngayon, yung negative, magkakasama naman to dito. Tinatawag dyan is tinatawag na full wave. Okay? Ayan, pag ganyan siya. Tapos yung itong negative na to, tapos positive na to, magiging common ground dyan eh. Common ground ito. Sa tandaan nyo, negative side, dito sa may walang guhit na diode. Tapos itong positive side, itong may guhit ng diode. Okay? Ngayon, kapit natin yung kapasitor. Sa kapasitor naman, alam nyo naman siguro kung saan yung may guhit, may guhit, yan din yung side na may guhit ng kapasitor. Okay? Lagay na natin yung kapasitor. Ngayon, bago natin ibalik, sukatan muna natin yung voltahe. Baka may sira na rin itong regulator, di ba? Sukatan muna natin para sigurado. Para safe ba? Or, pwede, balik muna natin yung supply. Kasi kung may problema yan, kabaliktad tayo, ilaw lang yung bulb or puputok yung kapasitor. Higa lang, on muna natin ha. Okay? Wala naman, hindi naman nakakabit yung main supply natin eh. Okay? Okay, hindi naman pumutok. Ngayon, sukatan natin ng voltahe siya. Okay, natanggal na natin yung mga regulator niya. 12 volts lang pala yung ginamit. 7812, 7912 lang pala ito. Mukhang sira rin yung negative kasi nagiging 16 volts siya. Tapos 7912. Kaya binunot ko na rin kasi papalitan ko na rin ito. Nagiging kwan siya, hindi na siya nag-regulate. Dapat 12 lang ilalabas nito eh. Nangyari, nagiging 16 na. Tapos ito yung isa. 1715 naman to eh. 79. Hindi, 1715. Ang 78 positive, yung 79 negative. Tandaan nyo yan. Ano? Tapos wala man lang ka-thermal paste pala oh. Grabe naman to. Parang sa Concert King lang wala oh. Malinis na malinis. Lagyan natin ng thermal paste to. Okay, hanap ako ng pamalit. Meron tayong mga stock nito eh, bago. Focus. Ayaw mag-focus eh. Ito ay 78 ito eh. Hindi ka na makita. Halos di maninag sa camera natin. Pero 78 ito. Ito yung 79. Ang 7912 ito. Ito naman is 7812. Halos hindi makita sa camera natin. 78 ito. Hindi ko maninag eh. Hindi matupa natin. Basta 7812. Ang naninag ko dito sa may labas eh. Pero sa camera hindi niya mahagip ng todo. Okay, tapos nilagyan natin ng thermal paste din ha. Thermal paste natin oh. Kunti na lang tira. Yan, may thermal paste na yan. Para yung init is ma-absorb ng heatsink. Okay, balik natin and then sukatan natin ulit. Naipalit na natin tong regulator. Ngayon, on natin ulit. Tapos negative side.
Negative muna. Ito, out. Okay, meron. But ito yung out naman ng positive. Balik rin natin yung test prod. Natin kung 16 na lalabas dito. Yung 16 din, no? Diba? Alas 16 din, ah. Or yung tester na ni pare may problema. Baka yung tester may problema, pambihira, oh. Mataas yung reading niya. Okay na yan. Kompleto na yung voltahe niya. Okay? Kompleto na yung voltahe nito. Balik natin. Tapos testing natin. Ibalik ko na yung board natin. Double check natin. Okay, nakasalang na. Tingnan natin kung may display. Hook. Ayun, oh, meron na. Okay, may display na yan. Ngayon, bali, may display na yan. Tapos, nagkabit na tayo ng speaker, ha. Yan, may mga speaker na nakakabit yan. Audio source natin, gumagana. Teka lang, non-stop natin. Okay. Bali 4 channel pala ito. Ngayon ko lang siya napansin. Channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Naka 4 channel pala ito. Kaya pala dalawa yung transformer. Bali nangyari, yung isang transformer na to tapos yung 4 na kapasitor para to sa dito na side. Itong side na to para sa may isang pares na channel naman. Kumbaga halimbawa na lang, klaruhin lang natin. Channel 1 and 2, bali ito, sabihin natin ito. Yung 3 and 4, bali ito siya. Balik tayo rito, ah. Laptop natin gumagana. Hindi ko alam kung ano sinalpakan natin, eh. Yan. Basta gumagana siya. 1 and 2. I-press natin yung 1 and 2. Then 3 and 4. Ano to? Lupas. Off natin. O, yan. Channel 1 meron. Channel 2 meron. Tapos 3 and 4. Lagyan natin yung 3 and 4 niya. 3 and 4 saan na? 3 and 4. Saan naman yung 3 and 4 niyan? Baliktad yata. Parang bridge yata yung kwan. Teka lang, tingnan natin. Okay, tama nga. Na-bridge pala ito. Bridge pala itong sinalpakan natin, no? Although, okay lang din naman. Gumana naman lahat, eh. Bridge pala ito. Okay na, working na yan. Ang bira, oh. Kaya pala sabi ko, binding post pala yung channel 1 and then 1, 2, 3, 4 na naka-binding post. Tapos pag i-bridge mo pala, yung gagamitin mo ay yung speak on. Gumagana, dalawang channel. Ibig sabihin yung gumagana lahat. Gumagana lahat kasi nag-bridge na nga tayo, eh. Okay na, working na. Yun lang yung ginawa natin. Ito to. Kapain muna natin kung umiinit pa ito. Wala, hindi umiinit, oh. Ganda, hindi umiinit yung diode natin. Yung regulator, medyo maligamgam, normal lang yan. Medyo maligamgam na normal lang naman yan kasi may kwan na, eh. At least meron ng silicone. Wala yan, delikado. Okay? Medyo maligamgam yung positive talaga. Yung negative, sakto lang. Okay, hanggang dito na lang. Naway nakapagbigay ideya ulit tayo sa mga kapwa natin teknisyan na medyo bago-baguhan pa lang, kung paano gawin yung ito klaseng amplifier na walang display. Good yung amplifier pero walang display yung indicator dito or sa may front panel niya. Yun na, sira lang yung 12 or 15 lang naman yan. 7812, 7912. Tapos yung regulator, bridge diode niya, rectifier diode, and then yung capacitor lumobo. And then, dahil umabot ko sa part ng video natin na ito, at hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe ng YouTube channel natin, And then, pinutin mo yung bell button sa gilid. Pag napindot mo yung bell button, select all mo, tapos, manonotified ka kapag meron tayong upload na video. Okay, nag-upload ako ng video araw-araw, 1 beses, 2 beses. God bless, and then peace atin lahat.